Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Na Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Hatag maayong serbisyo, di gyud ka mahayang duulan, mga bata man o tigulang. Ilaag ka sa susuman, panggaong ka sa taman-taman. Luwas nga puloyan ng sa Clarin, atong matagamtan. Kung dayo ka sa Clarin, panggaong ka sa Clarin mo lang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Subas bituon, kauban ang ginikanan o gigsuon, magdala taog fish cracker, sumanog kuban pang mga pagkaon. Magpahangin sa bukid sa Bernard, ug magtampisaw sa dakong subas dalingap. Kung gusto kang magpadagat, ang tanang resource andam mo alaga. Saksihan mo, dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga kung tayo ka sa Clarin, panghaon ka sa Clarin, walang mabatunan, di unay gugma, way sasamang kasadyang masaksihan mo, dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka.
nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kamuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag Clarin. Kauban ang tibok puwersa sa Action TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag Clarin. Yes, maayong buntag Clarin, maayong buntag, maayong buntag, maayong buntag, maayong buntag Misamis Occidental, and maayong buntag sa tanang mga nagpaminawa. Pagalita kasugod ha. Salamat kayo sa appreciation. Salamat kayo sa paghigugma sa lungsod sa Clarin. Ma'am Grace Lapinig Tomo sa Clarin, pinangga ka. Pinangga jud ka sa Clarin, ma'am. Tomo ka dyan. Ma'am Ilinita Ismedina Dabon, I love Clarin. Yes, maayong buntag kaninyong tanan sa 29 ka barangay sa atong lungsod. Maayong buntag Clarin. Good morning! Maayong buntag sa atong Action Man Mayor Jojo de Segawa, sa atong ate ng bayan Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos. Good morning! Sa mga konsyales, mga barangay officials, gikan sa barangay captains, barangay chairman, o mga barangay konsyales, maayong buntag! Good morning! Mga barangay service providers, mga law-abiding citizens, Good morning! mga tigpapatigayon, mga mangingisda, mga drivers, mga lapasira, mga manghinluay sa karsada. Good morning! Maayong bundag ninyong tanan. Oy, sa mga viewers, what's this? John Jelly Jane Mary Bitong, Roger Jerry Dula, Merali Abad Sevilla, Heinrich Mikan Flores, Elenita Esmedina Dabon, Hanilin Malindang, Rojin Pandero, Leniv Athom, Cleo Dagandan Liagas, and Grace Lapinig Tomo. Good morning! Maayong buntag. Good morning! At ang iha ang atong update. Uy, naana po'y low pressure area. Pero layo pa sa Philippine Area of Responsibility. Gani, wapa siya kasulod oy. Layo pa sa Pilipinas ay Kabalaka. Pero kung atong kadumduman, ingunana pod ang Christine kaniyadto. Ningon pa jud ang pag-asa nga walay posibilidad nga mamahimong bagyo. Nya natingala na pug ko sa kuang kaugalingon kay nganong layo sa posibilidad nga mamahimong bagyo. Nya hunat manggaling kay siya kay layo pa lang siya sa PAR. Wa pa siya kasulod sa Philippine Area of Responsibility. Low pressure area naman siyang daan. Mo nang nahimo yung bagyong Christine. Masayop lang gid gyapon no maski na nagyong radar ba. Tao ka gid gyapon. Oy, ang atong election officer sa atong mihisgot lagi kog Wilse. Nganaot mo gud ganiha. Atong election officer sa ato Comelec Clarin, Ma'am Mary Dali Reveal. Good morning! Matud pa, good morning Sir Migs Nunez. Shout out sa taga Clarin LGU. Good morning! Taga Clarin LGU gining iyang gipaggritanan katong Waminal Administration kinatibuk ang mga kawanis balay lungsod. Maayong buntag. Good morning! Sa atong administradura nga gwapa, Ma'am Joanne Dula Amumonpon. Good morning! Sa ato mga head of the offices, maayong buntag mga ma'ams, mga sirs. Good morning! And again, to you ma'am and to the rest of your team sa may Comelec Clarin, maayong buntag ninyo dira. Good morning! Kumusta man ang ato ang, lagi. Tuod no, kumusta ang atong mga kawani sa balay lungsod?
Mo sigurong usahay di ni sila mong langtaw kay di na to i-greet. Emma Mingke. Good morning. Kanunay ka ba ni siyang mo ingon nga i-greet ba ako Don Migs ha? Siyempre i-greet yun oy, buang classmate. Classmate so good first year pa dog fourth year. Great gitag lain tao kana pa bang mga ingon ana? Nga nakakopya tag answer sa una. Kaya nagugog sa pikas. May gali ko no ako numig-uyab ni Ima. Lalaki pala nako. So nagingog nagkinupyahay kami answer so na. Among maestro kanang Nas Ildrim ay kanang nagatipaga nga taas laki. Ninong Tolits, maayong buntag! Good morning! Uy, sa atong mga magtutudlo, speaking of magtutudlo og mga kining unsay ka na estudyante ha, maayong buntag. Good morning! Kumusta man mo kagahapon? Wa may klase. Nangalipay kay way klase pero nangalipay kay way klase kay para dili mo maulanan kay palangga mong Mayor Jojo pero nangaligo gyapon mog ulan. Mao na ron. Ako makadumdum jud ko ani itong summer bitaw. Kadumdum jud ko ani doy. Dili magklase kay init kayong classroom. Pero manggawas kay magpalupad og tabanong. Mo kay ginangatan. Mayong buntag sa tanan, i-share ning atong live feed ha, i-share. O ang dili mo share ani, ako ang kuano. Mayong buntag again ha, mayong buntag. Sa kanang way puas nga magsig paminaw maglantaw sa kung dagway ng sumuka ayo. Mayong buntag. At ang ipod unyang taud-taud mga pinangga mga kasenso ang atong mga balita. Mo man ni ato man gisagol doy. Mo ni approach momente sa to ang programa. Balita and at the same time pahudyaka pakatawa mga timbaya. Kumusta man ang mga pagpangapi na patay kape nga. Thank you, Sir Mix Nunez, sa pag-greet sa akong greetings and pa-shout out. Yes, maayong buntag. Again, ma'am, dali ha. Hoy, na lang gid mi ka-interview ni mo itong wa na lang gid ka na mo interview ha. Kay, kung mangutana minimog unsa man, so far, peaceful ba ang gipaygayon nga pagduso sa sertipiko di kandidatura? Aw malamang ang answer ana yes. Kaya lagi mga buutan maning mga klarinhon, mapinanggaon maning mga klarinhon. Ilabi na ang atong Team Asenso. Oy, mayong buntag sa tanan. Oy, si Busing Jasper nga ha. Ano ba na siya i-focus because kami ka Busing ha. Oy, tuod ba? Kung ang nasyonal na ay SONA or State of the Nation Address sa atong presidente, ang atong mahal nga gobernador aduna po'y SOPA or State of the Province Address. Ang atong mga nagkadaiyang mga mayors na ay State of the City Address, si Mayor Indy, ang uban nag State of the Municipal Address, ang uban puhon at angin ang uban anahakin sa ng mga uban na pero puhon doy karong Domingo kinsa ka na ay State of Barangay Address karong Domingo no? Karong Domingo atangi doy. Wa pa ko'y gusignal nga ipanabinis kadagana. Unang sekreto lang sa ni. Kinsa ka na mag-State of the Barangay Address. Ang atong clue ana, idol na siya sa tanan doy. Idol na siya sa tanan. Kaya oy, dirita sa to ang uluhan sa tong nasyonal nga mga balita para unya. Uluhan sa atong mga nasyonal nga mga tinubdan. Pagdungog kon hearing sa Senate Committee on Women
Bahin sa mga aligasyon batok kang Apollo Kibuloy, gitapos na sa panel sa Senado. DFA, wala pa makadawat og extradition or extradition request gikan sa US alang kang Apollo Kibuloy. Alos po kang Kibuloy ning ato ang kuan ha, ato ang national news. Pagaunya doy. Another one again from the national news. DA ni siguro nga adunay igong supply sa bugas hangtod sa katapusan sa tuig bisan pa man sa epekto sa bagyong Christine ug even pamanggaling sang nilabay nga El Nino. Sa katapusan ta nga national news pagaon yan taon-taon. Gani balik tang Apollo Kibuloy, Ukrainian national nga usa sa giingong biktima sa sexual abuse ni Kibuloy ni butyag sa iyang pagkatao og nakasinati og pag-abuso. Kana og uban pa mga pinangga human lamang nining pipila ka mga pahinomdom. Maayong buntag Clarin. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Tayo na sama-sama nating iaangat ang ating bayan tungo sa kasaganahan. Ang pagsisilbi para sa lahat. Tayo na umunlad, sumama kayo. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Asenso Pinoy, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Progreso sa bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo. So kini usa ka gayunon kadili kita to mahimong pakyason or atong palabyon. Atong tutukan. Doon na kani siya ay tinguha, no? Nga para makahatag o mga libre, katong iyong libre nga mga serbisyo. Hindi nato ni palabyon. It's bringing the government closer to the people. Dili na kamo dito sa mga, kami na ni sa inyo, ha? So atong i-avail kani atong mga kahigayunan karon kay sayang kayo opportunity na kaayo ni nato, no? Tungod kay ang lokal na gobyerno naglantaw sa panginahanglanon sa atong lungsod o nabalo na to mo nga ang atong kayuhan mo ni priority sa ato ang panggoberno. Pero ako kibalo sa plano sa Ginoo. Kay malumang ko ako di akong sa Ginoo nga Lord. Kay malumang ka sa akong kapasidad. Pero I know nga ikaw ng planning what is best for us. So kung sa plano sa ako, that will be done. Karon kay mayor magandang ihangin. Wow. Ning pamalandungan. So manikamot lang ko kung buligan sa atong katawan sa Ginoo nga manikamot ko nga unsay mga responsibilidad nga gitahas isip na municipal mayor ako nang paningkamutan nga perform na ko akong duties with integrity and dignity. Wala na'y luna ning mga ingana nga mga kalalakihan nga magdagmal sa mga kababaihan. Mauni itong advokasya karon. Dili nato ni ma-achieve usa ka pitik lamang kundi kini sa panaghiusa nato tanan. We can achieve sa panaghiusa ilabi na sa mga barangay officials, ilabi na karon nga naamo. Ang ato mga teachers nga naa karon dako kay mo role. Dili kini siya tiyaw-tiyaw. So karon usab Dinisang Clarin, pausap ang Clarin Batok, Droga, o CBD. Naata karon,
for action here. Para ato namin i-declare ang atong lungsod na kita hindi sa lungsod sa Clarin, pinaagi ni Kapitan. So, busa, isip inyo ngayon, hindi lang siguro na po ang enforcement na taas kayo sa Kapitan. Ako, hangyo ito ninyo. Tutukan yun nato ang droga din sa lungsod sa Clarin. Kaya sumala pa ni Governor, di yun niya maangkon ang misamis occidental na magmalinawon kung naapadoy nagpahuyod na droga din sa atong lungsod. Mayong buntag sa tanan. Salamat sa pag-welcome diri sa Clarin. Ako si Desiree Gonzales. Ako ang representative from Oxfam. Na ako para mag-evaluate para sa SHE project or hindi itong ginatawag na Sexual Health and Empowerment Project na gi-implementar diri sa inyong lungsod sa Clarin. Nagi-recognize siya as champion, no? Isa gid siya sa mga na-identify na grabe gid ang iyahang pag-suporta sa SHE project o sa gender and development na mga aktibidades. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago at ayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Pagbabago natin ay gawing maaliwanag. Marami na magandang bukas. Ug mga pinaga mga kasenso na nakita karon sa atong nasyonal nga mga balita.
Una nini pagdungog kung hearing sa Senate Committee on Women bahin sa mga aligasyon batok kang Apollo Kibuloy gitapos na sa panel sa Senado. Ang Senate Committee on Women nagsira sa ilang pagdungog sa mga aligasyon batok kang Apollo Kibuloy nga nag-abuso sa mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ kon KOJC. Matod ni Senador Risa Ontiveros, klaro kaniya ang pagsulay ngadto kang Kibuloy sa pagbungkag or pagsulay ni Kibuloy sa pagbungkag sa pagkatao sa iyang mga biktima ug pagdula lamang niini. Siya miingon nga kini nagpakadiyos ug nagpakita sa iyang kaugalingon ug sa hinahinay mibuntog sa mga hunahuna ug mga lawas sa iyang mga biktima ug miabuso ngadto kanila. Gipaambit usab ni Ontiveros mga kasenso nga dili sayon alang kanila ang paghimo og mga pagdungog o kon mga hearings batok sa leader sa KOJC. Matod niya, ang ilang mga saksi bisan ang iyang mga kawani nakadawat og mga hulga. Adunay mga rallies sa gawa sa Senado, sila gipasakaan og kaso ug adunay lain-laing mga paagi nga si Kibuloy wala makatambong sa nasangpit nga Senate hearing. Hinuon mga kasenso, matod niya nga wala sila mo budge o magpadayon sa nasangpit nga investigasyon. Gidahig o gipasalamatan usab sa senador ang mga biktima kun mga mga survivors nga maisugon nga may representar sa ilang mga kasinatian ug mga kahibalo. Misad ang senador mga kasenso nga ilang siguroon nga manubag si Kibuloy sa balaod sa iyang mga krimen. Tabukta sa DA may tungod sa bagyong Christine. DR o lagi DA ni siguro nga adunay igong supply sa bugas hangtod sa katapusan sa tuig bisan pa man sa epekto sa bagyong Christine. Gipasalig mga kasenso sa Department of Agriculture kon DA nga adunay igong supply sa bugas nga humay especially ang nasod hangtod sa katapusan sa tuig. Kini bisan pa sa epekto sa bagyong Christine ug natala nga ubos ang produksyon na tungod sa El Nino. Ang nasod adunay stable nga supply sa bugas nga balig 3.83 3.83 ka milyones ka metriko tonelada nga igo na alang sa konsumo sa bugas sulod sa 100 usa ka gatos ka adlaw. Matod ni DA Undersecretary Christopher Morales, OIC sa Rice Industry Programs, bisan og adunay forecast nga pagkawala sa 358,358 metriko tonelada base sa historical damages ug actual nga risgo sa pagkakaroon. Matod niya ang kinatibuk-ang produksyon sa bugas karong tuiga gipaabot nga moabot sa 19.41 milyones metriko tonelada o 12.69 milyones ka tonelada sa milled rice. Ang bag-o lang mga kasenso nga pag-us-us sa tariff rates nakahatag og insentibo sa pag-import aron adunay mas maayo nga pag-access sa mga merkado sa bugas sa kalibutan og napugnan ang gipaabot nga kakulang sa supply. Balik tang Kibuloy mga kasenso. Ukrainian national og usa sa gingong biktima sa sexual abuse ni Kibuloy nibutyag sa iyang pagkatao og matud pa nakasinati og pang-abuso. Si Ukrainian Yulia Tartova, usa sa mga kanhi miyembro sa Kingdom of Jesus Christ kung KOJC. Nalpuday na sila mga foreigners, no? Butong ang kanila mga choir gali, mga gwapa po kayo. Uban na yan, mga foreigners di ay. Again, si Ukrainian Yulia Tartova, usa sa mga kanhi miyembro sa Kingdom of Jesus Christ
kun KOJC maisugon nga nito nga sa Senate hearing kagahapong adlaw og niangkon nga biktima siya matud pa niya sa sexual og niangkon nga biktima siya sa sexual nga pag-abuso ni Pastor Apollo Kibuloy. Unang mitungha si Yulia sa hearing sa Senado niadtong Enero apan niadtong igayuna gitago niya ang iyang tinuod nga pagkatawag ni representar sa iyang kaugalingon nga alias Sofia. Kagahapong adlaw mga kaasenso maisugon niyang gitubag si Kibuloy o gipaambit ang iyang kasinatian niadtong 2014 samtang sakop pa siya sa KOJC. Matod ni Yulia, lakip siya sa mga pastoral nga giingnan nga itugyan ang ilang lawas ngadto kang Kibuloy. Siya miingon nga siya misulay sa makadaghang higayon sa pagdumili sa pagpagamit sa mga leader sa relihiyon apan sa gihapon siya gipugos, gihulga o gigamit uban sa psychological nga mga silot. Gitudlo usab ni Yulia si Jacqueline Roy nga nag-groom kaniya, lalimang kag i-groom pa ngadto sa nasangpit nga suspitsado or si Kibuloy og nag-andam kaniya alang sa sexual nga serbisyo alang kang Kibuloy. Matod usab ni Yulia nga adunay schedule. Oy, grabe ha. Ang mga babae nga muhatag og serbisyo sexual ngadto sa nasangpit nga leader. Sa dihang gipangutana bahin niini, si Roy ni padayag sa iyang katungod batok sa self-incrimination. Sanglit lakip siya sa mga gipasakan og kaso sa korte kalabot sa pagpang-abuso sa mga sakop sa KOJC. Katapusang balitang nasyonal, mahitungod lang gyapon ning Kibuloy day. DFA wala makadawat og extradition na request gikan sa US alang kang Kibuloy. Oy, ang Department of Foreign Affairs kon DFA mga kaasenso ni paambit nga ang gobyerno sa Pilipinas wala pa makadawat og extradition case gikan sa United States authorities alang sa Kingdom of Jesus Christ the leader nga si Apollo Kibuloy. Kini ang gisulti ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo katol sa hearing sa Senate Committee on Women kagahapong adlaw kalabot sa mga akusasyon sa sexual abuse ug human trafficking batok kang Kibuloy. Gipasabot ni Manalo nga adunay extradition treaty ang Pilipinas ug US matod sa kalihem. Samtang naka-standby ang DFA mga kasenso sa higayon nga musumite ang US og extradition request. Gipasalig ni Manalo mga kasenso nga kung makadawat og hangyo ang Pilipinas, tun-an kini pag-ayo sa DFA sa dili pa itugyan ngadto sa Department of Justice kun DOJ alang sa nasangpit nga aksyon ug tukma nga aksyon nini. Kahinumduman mga kasenso nga gawas sa mga kaso nga iyang giatubang sa Pilipinas, si Kibuloy nag-atubang usab og kasong sex trafficking, conspiracy o cash smuggling sa Estados Unidos o gideklarar nga wanted sa Federal Bureau of Investigation kon FBI gikan sa tuig pang 2021. Sa laing bahin mga kasenso, gipaambit usab ni Secretary Manalo nga walay na dawat nga hangyo ang ilang ahensya alang sa tabang gikan sa mga Filipinos sa US og posibleng o nga posible simbakuhay nga di biktima ni Kibuloy. May nang manggawas unta na sila tanan para hanok tanang kaso. Sa pagbalik nato, update nato sa Bagyong Christine. Human lamang ni pipila usab ka mga videos nga angay po natong makitaan gikan sa Pikas Lawak. Maayong buntag, Clarin!
May adlaw sa tanan, ako day si John Christian Dio de Coronado, 23 years old. Sa TCGC sir sa Tangub City Global College. Ryan Lord V. Magalyon, lumulupyo diri sa Purok Ono, Barangay Sigatikjot, Laring Misamis Occidental. May buntag sir, no? So, ako dahil si Romeo de Los Angeles, 24 years old. Ako si Karen Dabon, nagpuyo sa Purok Ono, Kanikapan, Misamis Occidental, Clarin, Misamis Occidental. So, ako usa ka estudyante gikan sa Tangub City Global College dito sa Tangub City. Nag-take og course nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. And sa among pamilya is namuyo mi nga simple lang, and kanang naami 5 mi kabuok members sa among pamilya, and ang trabaho sa akong papa is construction worker, and ang akong mama is housewife. And sa tulo ka mag-igsoon, ako ang magulang. Ang akong pamilya, akong parents is wala jud sila nag-eskwela in high school and college. It's because kanang kulang sila og kanang support and financial support gikan sa ilang pamilya before. Dahil diri sa mga lisod medyo kayo, walay mga wala kay mo kanako mo provide sa mga sa financial. Sa imong pag-eskwela. Okay sir, unsa mga biggest challenges ang imong na-encounter during your studies? Kana gyung walay kwarta gyud mo kina gyud. As college students, murag lisod yung kinang way kwarta sa eskwelahan yun. Yung mga baryonon mong good. Kana laging paghatag yun sila sa cash assistance, mo ginay dako kang tabang sa kwa yun. Para makuha ng imong pag-eskwela. Pag-eskwela, ma-continue ba? Ma-continue yun, no? Ang naka-motivate nako ang mo-apply ka ning One Family, One Professional Program kay labi na sa kapitos o kapobre sa tatong kinabuhi. Lami jud ning naayod tay mahuman umalampos nga makapahinambog ta dili lang kay sa atong ginikanan, pero sa katong mga tawo nga ni suporta gid sa ato para magpadayon ang akong pag-eskwela ug mahuman kining akong gisugdan. Usa jud sa biggest challenges nga ako nag-encounter sa akong pag-eskwela kay ang financial problem. Kay again, duha mi sa ako ang igsuon naa sa kolehiyo, dili gyapon malikayan ang mga amuton, pero nun ilabi na sa mga boarding house. Og again, as a graduating student, daghan jud mi panginahanglan nga angay jud masuportaan ug masustain alang sa among kalampusan. Nako exam nga bayi isa dayon diri mi kapuyo sa Lupagan, Manok 5. Then akong papa kay lagi siya stable nga job jud sa kuan. Basta unsa lang ang kuan naa, basta limpyo lang ang pamagi. Kuan trabaho gid na akong papa, then akong mama pod sahay man kuan pod man trabaho pod og ginagmay tabang sa balay, pero dili gid pod permanente. Ang napamotivate jud nako unang kay ang makauman jud sa pag-eskwela kay para makatabang di lang kay sa akong pamilya, kundi sa among simbahan, sa ato akong kuan lugar nga dinita ingon nga mahimo kitang pabigat pasaway. Okay. Igo ra gid ang mga allowance pa. Ay dili gid igo gali say kulang pa kay ang kuan ang ako yung allowance atong wala pa ko ka-enter kuan One Family, One Professional. Igo ra gyud sugod dito sa crossing, padulong pod sa terminal dito sa Tangub, wala na diri pa mga pa-crossing pa terminal padulong eskwelahan. So ay kun yun na nako yun kuan pod sa Northside say kana kape na kayo din tubig rin paway, sahay din. Igo ra gid pod makakaon sa katulo sa isang adlaw din. So dako yun kayo nag-impact nga programa kay labi na nga isa kay college student wala na kay dili na ka ma-stress kung aha ka mukuha og mga ibayad sa mga amuton. So aside sa maghunahuna pa ka sa imo ang pag-eskwela, napakay bayro nun nga hunahunaon, isa gyud ni programa nga nakasalbar sa ako ang mga panghuna-hunaon pa. So ang akong ma-advise lang sa mga fellow na ako nga grantees puhon, unta dili ninyo sayangan ang oportunidad nga gihatag sa ato ang Ascenso Administration
ug unta ang ilang tabang syempre ato puruntang tagaan og maayong dalan para lang makatabang hindi lang sa ato ang pamilya pero again sa ato apong komunidad or community. Do not waste the opportunity nga gihatag sa kanang ani nga program. Kay kanang dili sa tanang panahon mahatagan kag ing nani nga opportunity and i-grab nimo siya, of course kanang magkuan ka kanang study more, focus jud ka sa imong study para kanang ang kani nga scholarship program magpadayon siya para nimo kay dira nakita sa katong nagdumala ani nga program nga nindot ang imong kanang performance sa imong pag-eskwela. Ako lang yung ma-advise nila sir nga dili nila sa sayangan na oportunidad na gihatag ana nga programa kay labi mo hatag nato og kuan 5,000 a month at pang itana then ang uban mo sir kay murag isa walang bahala nila ba kay nakoy nadunggan katong pag kuan pag ingon ni governor nga daghan daw kayo mga murag nangabagsak bitaw sir. Wala lang sila although di punta kay ingon wala nagpasagad sila pero murag nakulangan jud ilang effort. Unang-una sa tanan dami salamat sa Ginoo nga nasa mga tao nga ihatag bitaw nga instrumento nga matabangan kaming mga kapos. Akong kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Attorney Henry S. Waminal, kang Congressman Andu Waminal, sa uban sa iyang mga board members, labi na sa amuang action man diri sa lungsod sa Clarin Mayor Jojo Roa o kauban ni Ging ng Bayan or Ging de los Santos, yes, as atong Vice Mayor o kauban sa iyang mga konsehales. Akong dakong pasalamat kay isa ako sa maswerte nga napili para mapadayon ang akong pag-eskwela. Una sa kita tanan, pasalamat jud ko kang Governor Henry S. Waminal. Kaya mo gini siya ang nagpasimuno gyud nga nagtukod aning OPOP grante. Then pasalamat po ko nga isa jud ko nakuha sa OPOP grante. Sa kadaghang college student isa jud ko. Salamat jud kayo ko. Pasalamat po ko kang Mayor Jojo Roano at og kang Vice Mayor Riza sa Waminal de los Santos. Kay sila gyapon ang nag-support gyapon sa atong lungsod. So, dako akong pagpasalamat ningko og sa Team Asenso kay tungod ani nga scholarship napadayon ako akong pag-eskwela karon mo graduate na jud ko. And of course I feel gratitude and appreciate those people behind this scholarship program kay dili lang ako ang naka-avail ani, more students ang naka-avail ani and pohon unta daghan pa ang maka-appeal ani. Akong dakong pagpasalamat pud no sa atong action man Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging de los Santos. Og dirita karon mga pinangga, mga kasedso sa kaimtangs panahon. Ang atong balita sa kaimtangs panahon atong ganato sa Asenso Pinoy Party List. Inubanan sa among suki diri sa Action TV ang Eugene Tayloring ana prok 1
Purok 1, Barangay Poblacion 4, Clarin, ana. Anyway, mo kini ha ang wind map gikan gayod sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa. Base sa ilang official website kapag-asa.tost.gov.ph, naanay mga lugar sa Pilipinas nga gisakop sa signal number 3. Nagkakusog na gyud mga pinangga ang nasangpit nga bagyo. Gani ang level niya karon naa na siya sa severe tropical storm. Manghod-manghod siya gamay sa typhoon. Ang bagyong Christine, alas 5 kaganihang buntag doy ang iyang pinakalas nga update diri sa Pag-asa. Anaa sa may Tumawini, Isabela. Naglandfall siya. Actually, kagabi pa ni siya naglandfall. And then karon na siya sa may Tumawini, Isabela as of 5 a.m. today. Ang ihang kapaspason sa paglakaw 15 kilometros sa matag oras, mas miyaya siya kaysa kagahapon. Samtang iyang kakusgon 95 kilometers per hour. Samtang ang iyang puwersa, iyang taihop isip bagyo 160 kilometers per hour. Kusog-kusog yun ang mong bagyo mga pinangga. Unyang hapon, naa siya sa may Manakayan, Benguet. Alas 2 hapon. Samtang mugawas kini siya sa Philippine Area of Responsibility. Pizza 26 na po sa alas 2 sa kadlawon. Sa kasamtangan, ulan kayo dito sa may Pangasinan, Zambales, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Mountain Province, Kalinga, Ifugao, ug Aurora. Samtang kusog-kusog usab ang ulan dito but not as kusog atong unang ginganlan. Kusog-kusog lang gyapon ha sa may rest of Cagayan Valley, the rest of Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, the rest of Central Luzon, Calabarzon ug Occidental Mindoro. Samtang hinay-hinay na dito gamay sa may Metro Manila, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, Bicol Region, Negros Occidental ug Western Visayas. Karong adlaw mga pinangga, medyo kusog-kusog nga hangin ang masinati nining mga pipila sa may Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, kita diri sa Region 10 kun Northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Davao del Sur ug Davao Oriental. Ugma magpabilin ang kusog nga hangin og mga pag-ulan dira sa may Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Southern Leyte, Zamboanga del Sur, or Zamboanga del Norte rather, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Camiguin ug Dinagat Islands. Hangtod sa Pizza 26 nalangyapon ang makusog nga hangin o mga patak-patak kabag-ulan dira sa may Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental, Siquijor, Zamboanga del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Siargao, and Bukas Grande Island Group. Signal number 3 dira sa may southern portion of Cagayan, in particular sa may Peña Blanca, Tugigaraw City, Enrele, Sulana, Iguig ug Tuao. Signal number 3 usab sa may Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, southern portion of Abra, in particular sa Malibkong, Likuan Baay, Salapadan, Dagyoman, Buklok, Bulinay, Tubo, Luba, Manabo, Bukay, Villaviciosa, Pilar, San Isidro ug Piñarubia. Samtang signal number 3 gyapon dito sa may Benguet, ang amihan ng bahin og subangang
tunga-tunga nga bahin kung central portions of Aurora. In particular sa may Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipakulaw, Maria Aurora ug Baler. Ang amihan ng bahin sa may Nueva Vizcaya. In particular sa may Karanglan, Lupao, San Jose, Pantabangan, Gimba, Santo Domingo, Talavera, Lianera, Rizal, Bungabon, Talugtug, Science City of Muñoz, Cuyapo ug Nampikwan. Ang amihan ng bahin sa may Tarlac. In particular sa may Mayantok, San Clemente, Camiling, Santa Ignacia, Hirona, Panique, Mungkada, San Manuel, Anao, Ramos, Ugpura ug Victoria. Signal number 3 pod mga pinangga sa may amihan ng bahin sa may Zambales. In particular sa may Candelaria, Santa Cruz ug Masinloc. Signal number 3 sa may Pangasinan, La Union ug tunga-tungang bahin ug habagatang bahin sa may Zambales. In particular sa may Candelaria, Santa Cruz ug Masinloc or Pangasinan and again sa may Pangasinan, La Union ug tunga-tungang bahin og habagatang bahin sa Ilocos Sur. Actually, nibalik na taga niya pagbasa. Sa may Ilocos Sur, signal number 3 diga sa may Cervantes, Quirino, Sigay, Suyo, Alilem, Sugpon, Tagudin, Santa Cruz, Salcedo, Gregorio del Pilar, San Emilio, Lidlida, Burgos, San Esteban, Santiago, Banayoyo, Galimuyod, City of Candon, Santa Lucia, Nagbukel, Santa Maria ug Narvacan. Signal number 2 dito sa may Ilocos Norte, ang labing bahin sa Ilocos Sur, Apayao, ang laing bahin sa Abra, ang laing bahin sa Cagayan, including Babuyan Islands, the rest of Aurora, ang laing bahin sa Nueva Ecija, Bulacan, ang laing bahin sa Tarlac, Pampanga, ang laing bahin sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, ang bihan ng bahin ug tunga-tungang bahin sa Quezon. In particular sa may Lucena City, Pagbilao, Infanta, Chaong, San Antonio, Candelaria, Lukban, Sampaloc, Sierra Raya, ang City of Tayabas, Mauban, Dolores, General Nakar ug Real. Signal number 2 usab sa may Pulilio Islands ug Lubang Islands. Signal number 1 sa may Batanes, laing bahin sa Quezon, laing bahin sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, ang mihanang bahin sa may mainland Palawan. That includes El Nido, Taytay, Araceli, San Vicente, Dumaran, Rojas. Signal number 1 sa may Calamian Islands ug Cuyo Islands. Signal number 1 sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes. Signal number 1 na lang sa kami Catanduanes, ha? Salamat sa Dios. Albay, Sorsogon og Masbate. Samtang na ay bahin sa Visayas nga nag-signal number 1. That includes Aklan, Capiz, Antique, including Kaluya Islands. Dayon, Iloilo, Guimaras, northern portion sa may Negros Occidental, Pulupandan, Bacolod City, Silay City, City of Talisay, Enrique B. Magalona, Manapla, City of Victorias, Cadiz City, Sagay City, City of Escalante, Toboso, Valladolid, Bago City, Murcia, Salvador, Benedicto o Calatrava. Signal number 1 dito sa may amihan ng bahin sa Cebu. That includes Medellin, Daan Bantayan, San Remigio, City of Bugo, Tabuelan ug Tubugon. Signal number 1 usab sa may including Bantayan Islands. Ang amihan ng bahin sa Samar, Biliran, ang amihan ng bahin sa may Eastern Samar. In particular sa may Oras, Avid, Maslog, San Policarpo, Taf, Dolores, Hipadpad, Artiche ug Sulat. Signal number 1 sa may amihan ng bahin sa may Leyte, San Isidro, Kalubian, San Miguel, Babatngon, Barugo, Tunga, Carigara, Kapuukan, Leyte, Villaba ug Tabango. Motoy na yung mga signal numbers, ha. Dagan lang yapong mga parte, mga pinangga, dagang mga
rehiyon and at the same time daghan gyapon og mga kalungsuran, mga syudad. Sa kasamtangan, ang lungsod sa Clarin for the rest of the day, it will be still cloudy. Kaganiyang buntag, most of sa portion sa atong lungsod sa Clarin, nag-init, pero pagkataw-taw na mga bandang alas 9, padulong na nag-alas 10, magpabilin nga madag-umon. Mga pinangga, mga kaasenso, unyang hapon ay posibilidad lang yapon sa pagdalugdog, pagkilat, ilabi na ang mga kabukirang bahin sa atong lungsod sa Clarin og bisan pamanggaling sa atong igsuon nga dakbayan sa Uzamis. Mas dako posibilidad ang pag-ulan sa magabi o mahapon, mga pinangga. And by the way, matud pas pag-asa, magpabilin lang yapon nga ang posibilidad sa pagbaha kung simbakuhay kusog ang pag-ulan sa kinatibuk ang rehiyon 10, sa may Misamis Occidental of course, sa may Lanao del Norte, Camiguin, Misamis Oriental o Bukidnon. Mao kana ang kaimtang sa panahon for the rest of the day. Hatod ganato sa Asenso Pinoy Party List og ang among suki diri sa Action TV, ang Eugene Tailoring, Purok 1, Barangay Poblacion 4, Clarin, Misamis Occidental. Ma'am Mavil Orihines, maayong buntag nimo dira, madam. Og sa tanang mga nagpaminaw sa pagbalik ta ang atong mga lokal nga mga balita, human lamang niining mga pipila ka mga videos. Maayong buntag, Clarin. At the core of our social services is our health services. Nasayod kita na dili lalim kung na kita isakop sa pamilya nga nagsakit kay mugasto man ta sa pagbayad sa hospital. Mo'y hinungdan nga atong gipalapdan ang implementation sa atong pre-hospitalization program nga dili lang para sa atong government hospitals, kundi apil na ang atong private hospitals. Sa tuig 2022 of July up to at present, miabot na sa more than 42,000 individuals nga atong natabangan sa atong free hospitalization program. Og nikabat na kani karon sa 286 milyones ka pisos ang atong nahatag nga financial medical assistance. Aside from our free hospitalization program, ato usab nga gi-improve ang atong mga facilities sa atong 5 ka provincial-owned hospital. The Misamis Occidental Provincial Hospital in Oroquita, Calamba District Hospital in Calamba, Jimenez Medicare Community Hospital in Jimenez, Municipal Hospital sa Todila, o Doña Maria Ditan Memorial Hospital sa Tangub City, aron nga mahatagan nato og conducive environment for healing ang atong mga pasyente. We also address the problem of insufficient doctors and nurses. In our administration, nakadugang kita og 49 ka doctors o 224 ka nurses, including other medical personnel. Atong gi-increasean ang budget sa drugs and medicine sa atong hospital. Niadtong 2023, nag-budget ta og 46,066,700 pesos para sa tambal. Karong 2024, nahimo na kaning 135,513 pesos and 17 centavos. Ato kining gisiguro nga kini transparent o consistent sa atong procurement law, rules and regulations, adhering to the principles of good governance. Ang atong kriteria duhalag nga ang tambal dapat mapalit kalidad with a reasonable price. Kumikan sa mga reforma nga atong giimplementar sa pagpa-improve sa atong hospital services, nibalik na
ang pagsalig sa atong katawan sa atong government hospitals kay mitaas naman ang atong hospital occupancy. Total 20,080 patients sa 2020, sa 2023 34,559 or 72% ang increase. Og sa atong mga lokal nga mga balita, Attorney Indy Waminal Jr. gikaguol ang pagkamatay sa usa sa iyang mga sakop si Kapitan Rowel Pagan sa may Stimson abordo. Gani di wala maski pili nako mga pinangga ga wala na lang nagsulat og balita kabahin niini apan atong basahon para mas ma-feel nato ang kana bang pahinungod ngadto sa ato ang sa ilahang banay mismo no gikan from Mayor Attorney Indy. Patod pa, I grieve the death of one of our hardworking barangay captains, Captain Rowel C. Pagan or Cap Rowel of Barangay Stimson Abordo. We lost an ally and member of our team, a sense of family who was truly with us in working for the betterment of our city. Again, coming from Attorney Indy or Mayor Indy, let us allow the PNP to conclude their investigation so we can act accordingly when the time calls for it. I express my deepest condolences to his family and offer them my prayers. I ask everyone to respect their privacy during these difficult times or very difficult times. Sumpay niini, let us respect as well the memory of Cap Rowel by refraining from sharing images of his body. Atong natagag emphasis rather, jutay, lagi. Kana bitong picture-picturean ni nung lungondoy, maot man na. No, kana bang gabi popularize gihimo na lang nung content. 'Di ba? So again, dugang niini, Kap, I still have the list of projects you requested for your barangay. We will implement them and name the next one in your honor. Wow, ha? Rest in peace, Cap Rowel. Rest assured that we will continue your efforts for Barangay Stimson Abordo. Actually, napay Bisayaan eh. Pero mas nauna lang nato og basa ang English. Another one from the local news. Again, coming from Attorney Indy lang yapon ha. By the way, ang halangdong mayor sa Ozamis, adunay paybalo sa mga Ozamis nun. Classes in all levels and schools in Ozamis City will resume today. Naay klase karon mga madam, mga sir, mga bata, mga inday, mga dudong ha, sa Ozamis City as well as sa atong lungsod sa Clarin. Another one from the national news. Mayor Attorney Indy lang yapon nagpasalamat sa Office of the President ngadto sa pagka-dismiss sa complaint nga gi-file ni Mayor Samson Dumanhog sa Bonifacio. Gani atong basahon, kani sa pasalamat lang ang atong basahon lang ha, kay di lang ta maglabot-labot ani doy, no? Unya na lang ng alas 12:30 ang pagpasalamat lang sa halangdong alkaldes Ozamis. Thank you to the Office of the President kon OP for recognizing that Governor Henry S. Waminal, Vice Governor Weng Gutierrez, and the provincial board members merely did acts that were performed regularly and within their authority as SP members and provincial governor, respectively. This resolution only proves that
dili gayud angay moto o gilayon sa mga twisted posts on social media. O ni ha, leksyon po nato ni Doy. Di ta magpatakag tuo gilayon. Sayon nga kaayo mag-post og videos, magsyagit-syagit og magpa-victim bisag dili ni mao ang kamatuoran. Thankfully, the OP or the Office of the President saw through the complaints deception and found that their allegations had no substantial basis and lacks evidentiary basis. Congratulations again, Governor Henry, Vice Gov Weng, and all board members on your vindication. Pasalamat gikan sa halangdong alkalde sa Ozamis, Attorney Indy Waminal. Ato lang tong gibasa ang atong gibalita pero mas gipili nato Doy nga atong basahon lang ang original nga post para way dugang way kuha. Okay, and of course mayong buntag nining mga nag-share, mga nag-like ha. Itsa Manebe, Sonia Akutan sa Salvacion, Jane Ambaras, Nell Lee, Grace Paul Morilla, Mavil Orihines, Inday Jean Kaalim, Jerilyn Katamko Hayagan, Hans Aljanyu, si Action 7, News Cooper Erekerta, Rose Sunday Rese, Geraldine Hinuktan. Di gini kabuhi ba? Dayon si Moritz Arjen, Janjan Paglinawan, DVD Jang Story sa Bordo, Bakoks Kang. Ako yawag ngalan ko. Bakoks Kang yun ha. Rodriguez Morales. Kung sa'yo ngalan ni mo sir, Rodriguez Morales. Magpuro na apelido ay. Jojo Tolentino, Jocelyn Restauro. Gabi, bali-bali yun ngalan ko. Ang ato ang election officer, Ma'am Mary Reville, June Jelly, Jane Mary Bitong, Roger Jeridula, Merali Abad Sevilla, Heinrich Micanas Flores, Elenita Esmedida Dabon, Hanilin Malindang, Jane Pandero, Lenny V. At home na at home. Cleo Dagandan Liagas o Grace Lapinig Tumo. David Janks Autore sa Bordo is sending us orange hearts and pinangga ka sign by Nelly. And the rest of the guys there nga mga nanggigreet ha. Salamat kayo day, salamat kayo. Kinsa maning na-speakers ato nang ning-igretanan. Ha, overtime naman tang daan di patong paundayunan ning atong pagka-overtime ani. John Ray Butaled, salamat kayo, maayong buntag. Kinsa pa ning mga bataan ani ato ning lukpo ni tanan og kuan Pusnan mang nang overtime ta oy. Action man Mayor Jojo de Serroa. Good morning. Matod pa, thanks mix. Salamat po kayo dira Mayor ha. Salamat kayo. Unsa may gipasalamatan na ninyo? So bitaw, salamat po. Kami may magpasalamat Mayor Jo. Kami may magpasalamat sa serbisyo nga tinuuray gikan dira nimo Mayor Jojo de Serroa. Kinsa pa man ha ato ning igritanan puslan mang nagkuanta, puslan mang nag-overtime ta kinsa pa man Good morning Clarin, keep safe everyone, coming from Jenny Silo Datiles. Good morning nimo dira madam, good morning nimo dira asa naman tong ato kuana ni asa na ba to gato kananga ato ang background music nawala Salamat kayo again, Ma'am Jenny Silo Datiles. Ug mo na to day. Agabi 10 minutes sa tang overtime. Sa ngalan na lang sa kinatibukang pangsa sa Action TV ang Clarin Broadcasting Channel. Ug dito sa Pikas Lawak Pikas Istasyonan ang Radio Asenso 106.7 Farm Radio, atong online community radio, ang Radio Asenso News FM,
Kinila si Don Miguel and I'm saying bye-bye. God bless us all. Mama Mary, love sa all. Ayaw yun kalimti ang atong mga hashtags ha. Saklarin, pinangga ka. Asenso Clarin. Asenso Poblacion 1. Mga bitaw, ato nang i-discuss niya doy na ay kahimuan sa Asenso Poblacion 1 ha. Asenso Segundo Distrito. Asenso Misamis Occidental. And Asenso Pinoy. Bagong hashtag na to. Hashtag 70. Timan inang number 70 doy. Makapabuhinas na to ng tanan. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka.